yung ating presidente at yung kanyang pamilya ay gumagamit daw ng ipinagbabawal na gamot. Ayon mga kaibigan, di galing sa akin yan. Ayon po sa kanyang kapatid na si Ma'am Senator Amy Marcos. Sa mga hindi po nakapanood ng speech or revelation ni Ma'am Senator Amy Marcos, ay panoorin nyo po. Nakakalat po, nagba-viral po. Yun ang trending po ngayon dyan sa social media at sa mga news naman, no? Grabe, hindi ako makamove on. Ang bigat sa loob mga kaibigan, no? Dahil imagine mga kaibigan, no? Sabi ni Senator Amy Marcos na addict daw yung ating presidente. 'Di ba? Kung ibang tao sanang nagsabi noon, ay pwedeng parang sabihin pa natin mga kaibigan na ay politics yan, paninira lang yan, and so on and so forth. Pero iba to ibang klase to. Kasi kapatid, 'di ba? Kapatid at saka presidente pa. No? Bilang isang ordinaryong Pilipino mga kaibigan, no? Ako po ay makikisawsaw at ibibigay po yung aking opinion patungkol po dyan, no? Yung mga nagsasabing wag ka nang makisawsaw dyan dahil politics yan, iwasan mo na yan, ay sa akin po, hindi po. Mahal ko po ang Pilipinas at mahal ko po ang ating mga kababayang Pilipino, no? Hindi po ako mananahimik na ibigay ang aking opinion, no, patungkol po dyan. Ngayon naman mga kaibigan, no, kung ang pag-uusapan ay yung pagka-addict ng presidente at kanyang pamilya, yung first family, no, privately wala akong pakialam dyan. Problema na nila yan, no? Pero ang problema mga kaibigan, presidente po ang ating pinag-uusapan, no? At yung kanyang paglilingkod sa bayan, dahil alam naman natin mga kaibigan na kapag isang drug addict, di umano ang isang opisyal, ay paano niya pagsisilbihan or paano niya ililid ang bansa, no? Kasi buong bansa di ba? Buong bansa ang nakasalalay diyan. Lahat ng mga desisyon ng isang presidente ay talagang very very important. Critical lahat ng desisyon 'yan. Ako po personal na opinion ko po 'yun, no? Kasi dapat lang mga kaibigan na ang presidente ay dapat maayos ang pag-iisip, no? Kaya ko po ibibigay yung opinion ko diyan mga kaibigan, no? Kaya po ako nagngangangaw-ngaw ngayon, no? Dahil imagine mga kaibigan, parang ang hirap isipin, no? Yung mga sinasabi ng mga political analyst ko, no, na si Senator Amy Marcos ay nagsiwalat ng ganyan or nag-reveal ng ganyan or nagsabi ng ganyan to gain politically in the future. Ibig sabihin, para lang maging popular siya, para magustuhan siya ng tao, para yung tingin ng tao sa kanya ay mabuti, no, para sa mga sumusunod na eleksyon, no? So parang ako'y nahihirapan na paniwalaan yun, yung mga sinasabi nila, no? Kasi unang-una sa lahat mga kaibigan, yung family Marcos, they are in power right now, di ba? Nasa power sila. So ibig sabihin, no,
bakit mo pa sisiraan ang nasa power? 'Di ba? Para lang maka-gain ka ng ano? Para lang magustuhan ka ng mga tao? Para sa mga susunod na eleksyon ay mananalo ka or maiboboto ka, ganun. Parang ang hirap paniwalaan mga kaibigan. Ano? Kasi pagka ako ay hindi naman mga kaibigan, hindi naman yun ang gagawin ko, no? At sabi ng mga political analyst pa, mga kaibigan, dahil daw bumababa yung popularity ni President Marcos at talagang hindi na siya gusto ng tao, kaya ginawa ni Senator Amy Marcos yun, no? Parang pag kumbaga sugal ay talagang lose-lose, walang pag-asang manalo, di ba? So ngayon naman, mga kaibigan, dumako naman tayo doon sa sinabi ni Madam Senator, no? Yun nga po, sinabi niya na ganun, na yung isiwalat yung katotohanan, no? Kasi nga daw po ay ilang taon na siyang subukang kausapin si President pero hindi niya makausap, hindi siya makalapit, at gusto daw niyang tulungan si President Marcos para sa kanyang kalusugan. Kung yung opinion ko ang tatanungin nyo doon, ay tama naman yun Aanihin mo pa yung power kung ang kapalit naman ay kalusugan at pwedeng ikamatay mo yan, di ba? Parang ganun ang gusto niyang ipahiwatig. Gusto niyang iligtas ang kanyang kapatid, no? Kaya wala na siyang pakialam kung masisira siya o hindi politically, no? So ako talagang medyo 50-50 ako sa mga narinig ko sa kanyang speech, no? Kayo na lang ang humusga, mga kaibigan, kapag hindi pa po ninyo napapanood yung speech ni Madam Amy Marcos, ay mga kaibigan, panoorin po ninyo. Nakakalat po yan. Oo. Yung speech niya noong nag-rally po yung INC, no? Yun ang panoorin po ninyo. At saka buong buo para malaman po ninyo kung ano yung mga ini-reveal niya doon, no? Kasi ang bigat talaga ng revelation na yun. Ang bigat. Parang hindi ko ma-imagine na parang yung pamilyang nasa power. Imagine, mga kaibigan, senator, presidente, nasa power na sila. Tapos ganun nga lang. Ang makakasagot lang yan si Madam Imelda Marcos kung ano yung katotohanan na gusto niyang gawin, bakit niya ginawa yan. Sabihin natin, totoo, no? Tama yung ginawa ni Madam Senator, dahil unang-una sa lahat, politically, hindi mo na talaga maililid ang buong bansa kapag nagdodroga ka. Hindi lang naman marijuana yung sinabi ni Ma'am doon, cocaine pa daw. Oo. Tama. At tama rin yung sinabi niya na ililigtas niya yung kapatid niya, no? Kahit na ang kapalit ay yung reputasyon ng buong pamilyang Marcos, no? Tama. Gagawin ko rin yun kung totoo na talagang adik yung ating presidente. Bilang isang kapatid, gagawin ko rin yun. Wala akong pakialam, no? Kung talagang mahal ko ang kapatid ko, no? At sinubukan kong kausapin siya pero wala naman, hindi ko naman makausap or walang epekto yung mga effort ko, doon na lang, no? Bago mahuli ang lahat, di ba? No?
At kapag, ito naman mga kaibigan, kapag hindi naman totoo at totoo yung mga sinasabi ng ibang mga political analyst na para lang sa politika, sisirain mo yung kapatid mo na presidente na naglilingkod, no? At para lang magustuhan ka ng tao, dahil daw yung kapatid mo ay hindi na gusto ng mga tao, no? Ay grab mo yung chance para maging popular ka para sa mga susunod na eleksyon, sa mga susunod na taon. Kapag totoo yun, ay nako, siguro makaka-high blood ako. Kasi imagine mga kaibigan, kung totoo yun na hindi totoo na hindi pala nagdodroga yung presidente at yung kanyang pamilya, ay napaka ano yan, kawalang hiyaan yan. Grabe. Napakalaking kawalang hiyaan. Oo. Kasi imagine, sisiraan mo yung kapatid mo mismo para lang sa future, para lang sa politika. Kasi yung ginawa niya yun na kapag hindi totoo yun, talagang wasak yung reputasyon ng mga Marcos. Diba? Imagine, dahan-dahan na bumalik yung mga Marcos sa politika. Ngayon na nandito sila pang nag-aaway. So, mga kaibigan, yun lang po ang aking opinion dyan at kayo na po ang humusga. Ang para sa akin lang, bago po ako magpaalam mga kaibigan, no? Hindi naman sa ako ay pro Duterte or pro Marcos or pro Trump or pro Putin o pro. Ano? Tandaan natin, huwag tayong basta magpapaniwala or maniniwala kung walang matibay na ebidensya sa kahit na anong aligasyon, no? Halimbawa, yung aligasyon daw na corrupt si VP Sara. Ngayon naman yung aligasyon na addict daw si President Bongbong Marcos Jr. No? Di ba? Oh, huwag tayong basta't maniniwala kung walang matibay na ebidensya. Magandang araw po.